Hello, Lighthouse Christian Church family. Now, we are celebrating our 12th year anniversary. Truly, God is an amazing God, and I miss you all. Ciao. Happy 12th anniversary, Lighthouse Christian Church. May the light of this church continue to shine in other people's lives, because truly, we are the light of the world. Blessings. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy anniversary, FCC family! Happy 12 years anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. Maraming salamat sa hindi napapatid na katapatan at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Mahal ko kayong lahat. Holiday God. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church. More years to come, and patuloy pa tayong maging konstante at patuloy pa natin siyang kilalanin. See you soon. Happy 12 year anniversary, Lighthouse Christian Church! Let's go! Happy anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy anniversary, Lighthouse Christian Church. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy 12 year anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tunay nang ginamit kayo ng Panginoon para sa aking kaligtasan. Gayon din sa aking pamumuhay at paglaro bilang isang Kristiyano. Happy 12 year anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy anniversary po, kahit po kala Pastor Ben, kay Pastor Matt, kay Ate Nisha, kapakalapit at sa lahat ng family ng LCC. Shout out! We wish you guys. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. Happy 12 year anniversary, Lighthouse Christian Church. I miss you all. See you soon, and God bless. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. We miss you all. Happy 12th anniversary, Lighthouse Christian Church. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. Praying that the Lord may bless the church in the years to come, fruitful and prosperous. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church, na may patuloy na magamit ng ating Panginoon ang ating Iglesia bilang instrumento sa pagpapahayag ng mabuting balita at maging patuloy na daluyan ng pagpapala sa ating komunidad. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church! From God's family! Yay! Sa lahat po ng members ng Lighthouse Christian Church, happy 12 years anniversary. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church. Miss you all. God bless. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church! We miss you! Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church. Happy 12th year anniversary, Lighthouse Christian Church! Happy anniversary, FCC family. We miss you. Happy 12 years anniversary, Lighthouse Christian Church. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church and Lighthouse family. Happy anniversary, Lighthouse Christian Church. May God continually bless us all. Happy birthday, Pastor Matt. Salamat, Jackie. Let's go! Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo magsimula, nais ko lamang po magbigay po ng important announcement. Mayroon po tayo muli Facebook Live mamayang 4 p.m. At hosted po yan ng inyong umikod at kasama ng iba nating kapatid dito sa LCC. Kabang-abang po yan dahil sa pamagitan po ng live stream na yan, magkakaroon po tayo ng kamustahan. Pag-uusapan po natin ano yung ginawa ng Panginoon sa Lighthouse Christian Church throughout our journey sa 12 years po ng ating existence as local church. And also, magbibigay din po tayo ng mga prizes sa mga makakasagot ng aming mga katanungan. So,
Huwag po natin kakalimutan, 4 p.m. live stream patuloy po tayo sa ating Facebook page. So now, tayo po ay magpupuri na sa ating Panginoon officially. And as we all know, ito na po ang conclusion ng ating month-long celebration ng ating 12-year anniversary. At gaya po ng napanood natin na video, wala po tayong ibang tugon kundi pagsamba at pasasalamat po sa ating Diyos. Sabi po sa Psalm 115 verse 1, again, Psalm 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness. We all know and we all agree that only because of the steadfast love of the Lord and His faithfulness, nanatili po ang Lighthouse Christian Church. Marami pong buhay ang nabago at patuloy na binabago ng Panginoon through this church, at tayong lahat, mayroon po tayong mga personal testimonies on how God shown His steadfast love and faithfulness sa atin sa pamagitan po ng Lighthouse Christian Church. At ngayong umaga, sabay-sabay po natin sabihin, sabay-sabay po natin ideklara, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat. Gaya po ng inyong salita sa Psalm 115 verse 1, we are united in declaring, not to us, O Lord, not to us, but to your name. But to you alone be the glory and praise. Dahil po sa inyong steadfast love and faithfulness sa Lighthouse Christian Church, sa aming mga buhay. At ngayong umaga, pupurihin ka namin, dadakilain ka namin bilang isang iglesia. Sapagkat ikaw ang may dahilan, at ikaw ang nag-sustain sa amin, ikaw ang aming motivation. Ang kapurihan mo ang aming reason, Panginoon, kung bakit kami patuloy na nag-exist as local church. At kaalinsabay, Panginoon, ang pagbibigay namin ng kaluwalhatian sa iyo, ang patuloy naming dalangin ay ang pagsama at patnubay mo sa bawat isa. Patuloy kang malugod sa aming mga buhay at matupad namin ang misyon na ipanagkatiwala ko po sa amin. Again, Lord, to you alone be the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagpupuri sa pamagitan po ng ating pag-aawit sa Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Pilihin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan at sama-sama tayo luwalhati. God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gates that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His
his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. He hath taught us, great things he hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory he has done. Purihin po ang Diyos. Alam ko po, na-miss natin ang umawit sa ating Panginoon at nagpapasalamat po tayo dahil muli manunumbalay po yung ating hymn singing even though tayo ay nasa live stream. Isa pong pagpapala ang makapag-awit sa ating Panginoon. And also, salamat din sa presensya ng ating kapatid na si Brother Reggie at tayo po ngayon ay makakapag-awitan na ng papuri sa ating Panginoon. And moving on, tayo po ay patuloy na mananalangin bilang isang iglesia, bilang pagpapakita pa rin ng ating pagdepende sa ating Diyos. Hindi po natin makakaya ang ating buhay and even ang ating ministry sa LCC apart from the sustaining power of the Lord through prayer. Ang instrumento po or means na binigay ng Diyos para po i-sustain ang iglesia ay sa pananalangin. Kaya hindi po tayo titigil sa ating pananalangin ngayong umaga. And before we pray, nais ko pong basahin ang verse na ito mula kay Apostol Pablo. Encouragement niya sa mga Philippian believers and it also extends to all of us. Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Rejoice in the Lord always. Tayo po ay nagre-rejoice ngayon. Una, dahil sa ating kalagayan kay Kristo. Tayo ay niligtas ng Panginoon. We are secured for eternity. Meron tayong comfort in life and in death. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kapiling natin ng Diyos. And also we rejoice because we are celebrating His faithfulness sa ating pong iglesia. At anuman po ang ating mga pinagdadaanan, we will present our request to God with thanksgiving, with rejoicing, knowing na tayo po ay Kanya nang niligtas, tayo po ay kabilang sa Kanyang pamilya. Verse 6, do not be anxious about anything. Lahat po tayo, kahit po tayo ay ligtas na, marami po mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-aalala. But God wants us to not worry and not be anxious. Huwag tayong mag-dwell sa ating mga problema at pinagdadaan. Ngunit sa lahat ng bagay, oras at pagkakataon, ipanalangin po natin ito. Lahat po ng ating paghingi ng kapatawaran sa Diyos, paghiling ng ating mga pangangailangan. Sa ating pong mga panalangin, ngayong umaga, hinihiling ko po ang bawat isa. We will spend time again together. We will pray with rejoicing and with thanksgiving. Lahat po ng mga nagbibigay sa atin ng alalahanin. Una po, ang nangyayari pong pandemya sa atin. Panalangin po natin ito patuloy bilang isang iglesia. Karunungan malasakit sa ating pamahalaan. Mapabilis po ang pagsasaayos o papanumbalik ng ating
ekonomiya. Huwag na pong dumami ang mga positive cases. Protektahan at patnubayan tayong lahat ng Panginoon mula sa sakit na ito. And also ang ating mga frontliners. Patuloy po natin ipanalangin. Aming Diyos, kami po ay dumadalangin ngayon. Dahil po ng inyong salita. You are making known our request unto your throne. Ang aming pong bansa, ang buong mundo, ay naglaranas po ng paghihirap, pagkatakot sa pandemya po ang aming nararanasan. Kaya aming dalangin, Lord, ang inyong pong awa, ang inyong pong biyaya, ang aming maranasan. Sa lahat po ng mga may karamdaman ngayon ng COVID-19, pray, Lord, for healing. Pray for strength and protection sa lahat ng frontliners. We pray for our government. Imperfect as they be, we know that you are perfect. Kaya sa inyo kami lumalapit, dumadalangin ang inyong pong awa at patnubay sa amin, sa aming panghalaan. Dalangin namin na bumaba po at tumigil na ang pagdami ng mga apektado po ng virus na ito. Protektahan niyo po kami, ingatan niyo po kami, lalong-lalo na ang mga kapatid namin na nagtatrabaho ng Panginoon. Ingatan niyo po sila, O Diyos, ingatan niyo sila. Though we know we are not excused or even exempted sa virus na ito, sa karamdaman na ito, but we have hope and we have an assurance, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, ang aming Ama, at ikaw ay mabuti sa amin. And also, Lord, maliban sa pandemya na ito, marami pa din kaming mga pinagdadaanan. Marami pa rin kaming anxieties. Marami pa rin kaming iniisip. Marami pa rin kaming mga bigatin. Gaya na lamang, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, mayroon pong sakit. Lalong-lalo na po sa mga elders namin sa Lighthouse Christian Church. Lord, kilala niyo po sila. Alam niyo po ang kanilang pinagdadaanan. Kayo ang Diyos na may malasakit at may awa sa amin. At dahil sa katotohanan, Panginoon, na si Kristo na aming tagapagligtas ay naging tao at nakaranas ng pinakamahirap na pagdurusa dito sa lupa, you can sympathize with us, Lord. Yung hirap po na kanilang pinagdadaanan, you know all these things. Wala po kaming magawa kundi panalangin sila sa inyo. Napakahirap po na mayroong sakit sa ngayong dinaranas namin, Panginoon, na nakakatakot pumunta ng ospital. Mahirap bumili ng gamot. Mahirap hagilapin ng mga doktor. That's why, Lord, we are asking through their sicknesses, iparanas ko sa kanila ang kapayapaan at kagalakan na mula sa inyo. At gaya ni Apostol Pablo na sa gitna ng paghihirap, pag-uusig at karamdaman, they will experience the joy that comes from your presence and the comfort and the peace that transcends all understanding, Panginoon. Pagalingin niyo sila, palakasin niyo sila. And thank you, Lord. We thank you in the midst of this dahil sa kanilang pinagdadaanan, nagbibigay ito sa amin ng encouragement dahil tapat ka sa amin. Marami sa amin, Panginoon, maraming members ng Lighthouse Christian Church and even leaders ng Lighthouse Christian Church ang may karamdaman. Marami pong
elder age na, nanghihina, kailangan ng maintenance, kailangan po ng gamot, mahina ang immune system. Lord, we are praying for them. We are praying for them, Lord. At salamat dahil sa kanilang mga buhay, you have shown us na napakasaya at napakasarap maglingkod sa iyo. Again, Lord, isa ito sa mga nagbibigay sa amin ng alalahanin ng mga kapatid namin ng karamdaman. That's why we are lifting them up to you, Lord. Kumilos ka sa kanilang puso, pagalingin mo sila by your grace, palakasin mo sila ng grace. At i-provide mo ang kanilang pangangailangan sa kanilang gamot, sa kanilang mga expenses. Provide for them, Lord, because you are our great provider. And also sa aming mga kapatid na hanggang ngayon naapektuhan pa din ng pandemic, nahihirapan makabalik sa trabaho or even nakabalik sa trabaho, but marami pa rin pong kakulangan sa kanilang mga pangailangan. Lord, we pray that you will provide for them. Dahil po ang isang anak na humihiling sa kanyang magulang, kami po bilang inyong mga anak, humihiling sa aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama. Provide niyo po ang aming pangangailangan, pagkain sa araw-araw, mabuting kalusugan, proteksyon sa bawat araw. Sa lahat po ng aming mga panalangin na ito, bigyan niyo kami ng kapayapaan at pagtitiwala na you are always in control and all things work together for our good. Dalangin din namin, Panginoon, panalangin din namin. Patuloy mo po kaming gamitin bilang mga individual na Kristiyano at bilang isang local church. Sa amin pong family, community, even, Lord, sa aming lives din every Sunday. Continue to work in us. Continue to use us, Lord. Patuloy mo kami pagliwanagin sa sanglibutan nito. Again, Lord, apart from you and apart from your grace, we are nothing and we can do nothing. That's why by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, we are asking all these things with rejoicing and thanksgiving para po sa inyong kapurihan. Amen. As we conclude po yung ating pananalangin, let us express our faith and trust sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pag-awit sa Kanya. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to worship in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him
Precious Jesus, Savior, friend, and I know thou art will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace, trust Him, oh for grace, trust Him. Amen. Oh, for grace to trust Him more. At sa ating po patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, we continue to encourage everyone na patuloy po tayo maging tapat sa ating pagbibigay ng ating handog. At ika po, knowing na sa lumipas pong 12 taon, hindi po nagkulang ang Panginoon, nag-uumapaw ang kanyang pagkapala. Kaya patuloy po tayong tumugon ng generosity and faithfulness sa ministry po ng ating pagbibigay ng handog at ika po. So ngayon po, bago po tayo makarinig or bago natin marinig ang mensahe ng Panginoon sa atin, nais ko pong awitin natin ang hymn na ito, inline na rin sa atin pong maririnig na mensahe mula po sa ating Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a cold, calm swing o'er the listless wing. Send the light, send the light. There are souls to rest, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere abound. Send the light, send the light. And the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a throne above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Again, pakinggan po natin ang salita ng Diyos upang patuloy po tayong mahamon na patuloy na ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. Tinatawagan ko po ang ating pastor na si Pastor Ben Sandorba.
Magandang umaga po. Happy anniversary po muli. Tumaasa po ako na tayong lahat ay nanonood ngayon sapagkat medyo mahalaga po, tunay na mahalaga po ang ating gawain sa ngayon. At ngayon po ay katapusang linggo at katapusan na rin ng ating tinatalakay na mensahe na we are the light of the world. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay proclaiming the gospel light. At makikita po ito sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 6. At ang pagbabasihan po ng ating mensahe ngayon ay nakatuon po sa verse 2. At ito po ang sinasabi, tinatanggihan namin ang mga sikreto at nakakahiyang bagay. Hindi kami nandadaya at hindi namin pinipilitit ang salita ng Diyos, kundi nagsasabi kami ng katotohanan at inihaharap ang sarili namin sa konsensya ng lahat sa paningin ng Diyos. Tayo po'y nanalangin. Tayo namin Diyos sa mga makapangyarihan sa umagang ito. Kami po ay naririto sa masamang itinataas ang aming mga tinig sa pagpupuri sa iyo. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ang tanging namin ay patnubay ng iyong banal na Espiritu sa pag-aaral namin ng iyong salita upang ganap namin maunawaan ang iyong hiwaga. Muli purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Sa pagkakataon ito ay magkakaroon tayo ng kaunting pagbabalik-aral, review sa mga nagdaang mensahe. Noong unang linggo po ay tinalakay sa atin ang sino ba ang pinagmumulan ng liwanag, Jesus Christ, the source of light. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na magbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Yun po ang sinasabi ng Juan, Kabanatang 8, talata 12 at Kabanatang 1, talatang 4. Noong una, ang lupa po o ang mundo ay walang hugis o anyo at binabalot ng kadiliman. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa pamamagitan ng salita ay nagliwanag ang mundo. Yun po ang sinasabi ng Genesis 1:1. At ang sabi naman ni San Juan sa Kabanatang 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. So, ang salita ay Diyos at nagkatawang tao ang salita, na ang ibig sabihin, nagkatawang tao ang Diyos at nakasama ng mga tao sa lupa. Paano nangyari ito? Ang sabi po ng mga tatlong talatang aking babanggitin, ng kausap ng anghel na sugo ng Panginoon ang mga taong involved sa hiwagang ito. Ang sabi po ng Isaiah 7:14 ay ganito, magbubuntis ang isang dalaga at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin niya ang bata
na Emmanuel. At ang sabi naman ng Matthew 1:23, magbubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At bilang patunay pa, ang sabi naman ng Lucas 1:31 and 32, magbubuntis ka, kausap ng anghel si Maria, at ganito ang sinabi, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. So, si Jesus ang ating Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Si Jesus ang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao upang magbigay ng liwanag sa mga tao. Nabuhay siyang matuwid at malusog, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng mga himala at nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa kanyang pamumuhay dito sa mundo at sa dami ng ginagawa niyang himala at mga pinagagaling ng mga may sakit, ay nagkaramay isang tao na ang pangalan ni Nicodemo, isa siyang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Ang isang gabi ay lumapit kay Jesus at ganito ang sinabi. Pinagabihay pumunta kay Jesus ang taong ito at sinabi sa kanya, Rabbi, alam po namin ikaw ay isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang sino mang makagagawa ng mga himalang ginagawa mo maliban subakan niya ang Diyos. At isang hiwaga po ang sagot ng Panginoon kay Nicodemo. Malamang ang tao ay panganak na muli ay hindi siya paghaharian ng Diyos. So, ganito ang pinakita sa akin ng kahalagahan ng kapanganakan muli sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus na siya ang anak ng Diyos at anak ng tao. At ang sabi sa Juan 3:36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit hindi tumatalima sa anak. Ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay at mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Bakit napasok ang puot ng Diyos sa ating usapan? Kasi ang Diyos ay napupuot sa masamang ginagawa ng tao sa dilim na ayaw sa liwanag. At sa mga talatang Roma 3:12, 23 at 6:23 ay ganito po ang sinasabi tungkol sa tao. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sapagkat kamatayan ng kabayaran sa kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sa mga ganito pong katotohanan ay makikita natin ang isang premise. Ang kadiliman, sa kadiliman nandoon ang masasamang gawa na nagdudulot, na ang tawag dito ay kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. At ang liwanag, kapag naliwanagan ka ng ilaw ni Kristo, makikita mo, malalaman mo na ikaw ay makasalanan na kailangang magsisi at pagtanggap sa Kanya ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito po ang liwanag ng Ebanghelyo na isang buwan na nating pinag-aaralan. Nakikalawang linggo ay tinalakay po ang from darkness to His marvelous light. Mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. At ang sabi po ng unang Pedro, talatang 2, datapawat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos,
Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagililig-ilalas na kaliwanagan. Mula sa kadiliman na inalalagyan ng lahat ng tao, ay mayroon pa rin nalipat sa kaliwanagan at nagkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi bago pa man nilikha ang lahat, ay nagtalaga na ang Diyos ng mga taong pinili na para lamang sa Kanya upang magpahayag ng Kanyang kamangha-manghang mga gawa. Noon pa man, wala pang nalikhang anuman, ay tumawag na siya ng mga tagapagpahayag na tungkol sa Kanyang hiwaga. At ang ginawa niyang pintuan upang makapasok ang tao sa Kanyang sambahayan ay sa pamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa Kanyang sinugong ilaw. Ang sabi ng Juan 1:12-13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalik sa anak sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pito ng laman o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ngayon, maaaring itanong natin, paano naman makatitiyak ang mga nanalig sa anak na sila man ay mga anak na rin ng Diyos at may buhay na walang hanggan? Ang Espiritu Santo ang katibayan na totoong tatanggapin natin ang lahat ng ipinangako ng Diyos kapag nilubos na ng Diyos ang pagkupkup sa atin na Kanyang mga tinubos. Ito'y hahantong sa Kanyang kaluwalhatian. Efeso 1:14. Paano naman ang kalagayan ng mga tao noon nang hindi pa nahahayag ang hiwaga ng ilaw ng sanlibutan? Ang sabi ng aklat ng mga bilang 12:6-8, kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamagitan ng pangitain at panaginip. Pero kay Moses, kung nakikipag-usap ako sa kanya, parang magkausap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako. Maraming pamamaraan ng Diyos upang makausap ang tao at maiparating sa Kanya ang liwanag na darating. Sa magitan ng mga propeta at ng mga tao na talagang diretsahang kinakausap niya. Pero ngayon, ang sabi ng Hebrew 1:2-3, ngunit ngayon, siya ay nagsasagita sa atin sa pamagitan ng anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Isa itong malinaw na talata na ang Kristo na ating ipinapahayag ay tunay na Diyos, taliwas sa ayaw tanggapin at itinuturo ng iba na si Kristo ay tao lamang. Kaya, meron din nga premise na kadiliman. Ang mga taong nasa kadiliman, kahit maliwanagan, ay nagmamatigas at ayaw patuloy at pagtanggi, kaya sila ay nagiging kaaway pa rin ng Diyos. Ngunit ang naliwanagan at sumampalataya ay naging anak ng Diyos. Noong 3 linggo, ay tinalakay naman sa atin ang living in the light of the gospel. So yaman tayo mga anak na ng Diyos, dapat tayo ay namumuhay bilang mga anak ng liwanag. At ang tinalakay sa atin ay tungkol sa Mateo 5:14-16. At ganito ang sinasabi, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Pagdiwanagin ninyo ang inyong mga ilaw
sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Si Jesus, ang liwanag ng mabuting balita. Mamuhay tayo sa sinag ng kanyang liwanag na siya naman dapat makita ng tao sa mga anak ng Diyos. May paanyaya sa atin, isang pagtawag, isang pananagutan na magliwanag. Hindi naman tayo tatawagin ng Diyos sa isang gawain na hindi natin kayang gawin sapagkat ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Ito ang pangakong tinanggap natin sa ating pananampalataya kay Kristo. Tayo ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sadya tayong nakaplano upang maging maliwanag na ilaw ng sanlibutan nang sa gayon ay matanglawan ang mga taong nabubuhay sa kadiliman. Hindi na natin kailangang piliting magliwanag, hindi na natin kailangan mag-invento ng ilaw. Ang kailangan lang natin ay mamuhay na malapit sa liwanag. At ang kaninningan ni Kristo ay sisikat sa ating mga buhay na siyang magbibigay liwanag sa mga taong ating mga kasama. Sa ngayon, ay bihag tayo ng pandemya ng coronavirus. Maging ilaw nawa tayo ng mga taong nawawala na ng pag-asa sapagkat lalong nakakasilaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman. At kung hindi man tayo maginhawa o naaasiwa sa ganito, hindi ito ang issue. Ang issue, ito ang nais ng Diyos. Ito ang kanyang plano. At ganito tayo nakadisenyo. Ang pakatandaan lang natin palagi ay ang ating naging bahagi sa magandang balita. Tayo'y mga makasalanang nilalang, wasak at lumulubog sa hukay ng kapahamakan. Subalit iniaahon tayo ng biyaya ng Diyos. Ama, itinataas tayo ng pag-ibig ng Diyos, Anak. At ngayon nasa matayog ng kalagayan sa patnubay ng Diyos, Espiritu Santo. Matapos makita sa atin ang liwanag ng mabuting balita, pahayag naman natin si Kristo, ang liwanag ng Ebanghelyo sa mga taong nabubuhay sa dilim. Ang mga kadiliman na tunay na nasilayan ng ilaw ay nagliliwanag ang buhay. At ang liwanag, ang ilaw ng sanglibutan bilang mga tagapagpahayag ng liwanag. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay proclaiming the gospel light. Pagpapahayag ng liwanag ng Ebanghelyo. At ito po ay nasa 2 Korinto, Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. Sa loob ng 12 taon, may pagmamalaki natin na hindi tayo nabigong gampanan ng ating katungkulan bilang isang iglesia. Kung titingnan natin sa mas malalim na espiritual na pananaw, nagawa natin ipahayag ang katotohanan ng hindi natatakot. Ang Diyos ang pumili sa atin bilang kanyang lingkod at tungkulin nating gampanan ng buong katapatan ang ministeryo ng pagkatawag sa atin. Salamat at hindi tayo nalibang sa mababaw na katuruan espiritual na nakakaaliw sa pagdinig at nagiging kasiyahan ng mga pusong maramdamin. Tingnan natin ang katapatan ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Verse 2 ng chapter 2, letter A. Tinanggihan namin namin ang mga sikreto ng nakakahiyang buhay. Naging tapat siya sa pamumuhay bilang naliwanagan ng katotohanan
at ang nais niya ay ibahagi ang kanyang karanasan sa marami, ang kahabagan ng Diyos na nakalaan para sa lahat. Chapter 4, 2b. Hindi kami nandadaya at hindi namin pinipilitit ang salita ng Diyos. Naging tapat siya sa pananalita. Hindi niya pinagagaan ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos na maaaring makasakit ng pusong maramdamin at magtampo sa iglesia. Letter C ng verse 2. Kung nagsasabi man kami ng katotohanan, kundi nagsasabi kami ng katotohanan at inihaharap ang sarili namin sa konsensya ng lahat sa paningin ng Diyos. Naging matatag siya sa paninindigan. Pinahalagahan niya ang dakilang biyaya ng pagkapili bilang ilaw ng sanlibutan at daluyan ng habag at pag-ibig ng Diyos. At sa verse 5 ay ganito ang kanyang sinabi. Hindi sarili namin ang aming ipinapahayag, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kami mga utusan lang ninyo, alang-alang kay Jesus. Naging tapat siya, mensahero ng Panginoon. Hindi siya nagtuturo ng paksan ayon lang sa kanyang sariling dunong o nagpapasikat ng angking kalooban. Hindi niya nagpapasikat na magaling siyang magpagaling at isang panalangin lamang, ikaw ay makakalakad. Si Kristo na nagbuwis ng sariling buhay para sa kapatawaran ng mga sumasampalataya ang nararapat ipangaral. Sino si Kristo at ano ang kanyang ginawa? Ang salita pong Jesus Christ ay hindi po, yung pong Kristo ay hindi apelyido ni Kristo, yung pong ni Jesus. Jesus is the name, Christ is the title. At sa Greek po, ang ibig sabihin ng Kristo ay Christos, ang hinirang at pinahiran ng langis. At sa Hebrew po, ang tawag sa kanya ay Misayas, ang matagal lang hinihintay na hinirang ng hari ng Israel, ang tagapagligtas at tutubos sa mga tao. Siya ang sinasabi ni Propeta Isaias sa chapter 53, verse 8, hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nangaisip isa man lang sa mga kababayan niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan at tiniis niya ang mga parusang dapat sana ay para sa kanila. At ang pagiging Masiyas ay direktahan inamin ni Kristo sa isang babaeng kanyang nakatagpo sa balon noong sila ay papuntang Jericho. At sa kanilang usapan ay dumating sa punto na sinabi ng babae, nalalaman ko po na darating ang Mesiyas na tinatawag din Kristo. At sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Hindi na nagkaroon ng maliwanag pang-usapan sapagkat dumating na ang kanyang mga alagad. Subalit ang babae ay naging isang matapat na tagasunod ni Kristo Jesus. At sa Philippians 2, verses 5 to 8, ay sinasabi doon, magkaroon kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo. Let your attitude be like that of Christ. Bakit? Ano ba ang attitude ni Kristo? Siya po ay nagpakita ng kapakumbabaan at ipinakita niyang halimbawa ay nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad sa huling hapunan. At ang mga talata pong 6 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi at binigyan ko na lamang po ng
paraphrase. Kahit nasa kalikasan ng Diyos at kapantay ng Diyos, ay malugod niyang iniwan ang kanyang karangalan at kaluwalhatian sa langit. Nang bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao sa anyong alipin, at lubos pang nagpakababa na maging masunurin sa Ama hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Ginawa niya ito upang linisin tayo sa ating mga kasalanan at pagkatapos ay umakyat muli sa kanan ng Ama at doon ay patuloy na namamagitan sa Ama para sa atin. Dahil dito'y natupad ang sinasabi ng Isaiah 53, 9 and 10. Kahit wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siya na parang kriminal, inilibing siya kasama ng mga mayayaman, pero kalooban ng Panginoon nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang lahi at tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. At sa pamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Napakahiwaga pong talata na nagbigay ng malalim na kaisipan sa mga ninuno natin. Higit ang ating kaalaman ngayon kaysa kanila noon. At kahit malabo pa rin ang ating pangunawa, ay patuloy namang lumilinaw sa atin ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Namatay ang ating mga ninuno na hindi nasagot ang kanilang katanungan, paano makikita muli ang pinaslang na handog? Paano makikita muli ng pinaslang na handog ang kanyang lahi at magkakaroon ng mahabang buhay? Sapagkat hindi pa sumasagi sa kanilang katuruan ang tungkol sa pagkabuhay na muli, at kung meron man ay hindi sila naniniwala dito. So paano naman tayo nabiyayaan ng kaganapang ito? Ang sabi ng 2 Korinto 5:21, si Kristong walang kasalanan ay ginawa ng Diyos na handog patungkol sa ating mga kasalanan upang magtago tayo ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam na natin ang kahalagahan ng pagbangon ni Jesus mula sa mga patay. Napagtagumpayan ang kanyang muling pagkabuhay ang kamatayan. At dahil sa magandang balitang ito na ating narinig at tinanggap, ay kinalimutan na ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan, at higit pa rito, ibinalot sa atin ang kabanalan ni Kristo. Si Kristong namatay, inilibing at muling nabuhay ang liwanag ng magandang balita. 1 Corinthians 15:14. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, sayang lang ang aming pangaral at walang saysay ang aming pananampalataya. Ganito kahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus na bahagi ng mabuting balita. May dadahilan pa ba tayo upang hindi ipahayag ang liwanag ng Ebanghelyo? Dapat pa nga ay nag-aapura tayo sa hindi mapigilang pagnanasa na magsalita tungkol sa dakilang gawang ito ng Diyos. Napakagandang balita na dapat pakaingatan. Paano naman natin ito iingatan? Ang kalimitang ginagawa natin sa pag-iingat ng mahalagang bagay, ito ay ating itinatago. Ngunit ang kayamanan nito ay hindi dapat itago. Ipahayag, ipamalita, maging bahagi ng bawat pangungusap. In conclusion, mga kapatid, ang sabi ng huling talatang ating pinag-aaralan, 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman
ang siya ring nagbigay liwanag sa aming maisipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo Jesus. Maraming Kristiyano ang nabubuhay sa kaisipang talunan. Kaya nagsasalita at kumikilos na parang talunan. Ang ganitong takbo ng kaisipan ay walang pagkakaiba sa mga nasa kadiliman, sapagkat likas sa kanila ang paggawa ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos at nagbubulig sa kanila sa isang katayuang walang kalaban-laban. Kailangang maliwanagan ang madidilim na kaisipan at tayo ang nakatalagang mga ilaw. Paano magliliwanag ang kadiliman kung anag-ag na lang ang ating silag? Marami sa mga napapanood at naririnig natin na mga Kristiyanong pananambahan ngayon sa social media ng mga tinatawag na mega churches ay ang mga nakakaaliw na motivational messages, how to be a victorious and prosperous and successful Christian, na para bang hindi isang malaking tagumpay ang pagiging Kristiyano. Pangkaraniwan na ang pagtuturo tungkol kay Jesus bilang mahabagin at mapagkalingang pastor, matalino at mabuting guro, at mapagpatawad na Panginoon. Dinakip, nilitis ng walang katarungan, pinahirapan at pinitay sa krus para sa ating kaligtasan. Nakarapatan nating tumanggap ng masaganang pagpapala mula sa Kanya dahil sa ating pananampalataya. Tunay ang lahat ng ito, subalit hindi lang ganito ang patotoo ng Biblia tungkol sa anak ng tao. Isaiah 63:1. Sino itong dumarating na buhat sa lungsod ng borsa ng Edom? Sino itong maringal sa pulang kasuotan na larawan ng lakas at kapangyarihan? Ito si Yahweh na may kapangyarihang magligtas. Pumaparito siya upang ipahayag ang kanyang tagumpay. Ang Mesyas ng Diyos ay isang makapangyarihang tagapagtanggol ng kanyang minamahal na mga tao. Dumarating siyang puno ng lakas sa kasuotan tikbak ng dugo ng mga taong makasalanan. Mula sa pagiging mahagpaging guro na nakasakay sa isang burikong asno nung siya'y papasok sa Jerusalem, ay dumarating siya sa isang matikas na haring nakasakay sa kabayong pantigma. Ang mapagpakumbabang kalikasan ni Jesus sa lupa ay darating siya bilang isang magiting na mandirigma na siyang kalikasan ng anak ng Diyos. Tayo'y mga anak din ng Diyos at katuwang niya ng pagbabalita tungkol sa hari ng mga hari. Huwag tayong panghinaan ng loob. Alalahanin na ang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas ay isa ring tapat at marangal na tagapagtanggol na may marangyang kasuotan. Pasakop tayo sa kanyang makatarungang lakas saan man, kailanman natin kailangan. Ang katotohanan na kapanalig natin, ang magiting na mandirigma ay sapat upang mag-isip at tumilos tayong matagumpay. Ang huling tunog ng trumpeta ay hindi hudyat ng pag-urong, kundi tunog ng pagsulong. Ito ang motibasyong iniiwan ko sa inyo ngayon. Tayo nang sumulong mula sa 12 taon ng ating pagkatatag. Magpatuloy tayong ipangaral ang liwanag ng Ebanghelyo na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung naghihirapan tayo, may kaluwalhatiang darating na gaya ng sinasabi ng verse 11, 9 to 11. Ang sabi doon,
ng Efeso chapter 2 pa rin, ng Filipos 9-11, ganito ang sinabi tungkol kay Jesus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit pa sa pangalan, sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat na nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ito ang pag-asang ating hinihintay. Kung tayo man ay naghihirap ngayon, ang sabi nga, wala ito sa kalintingan. Wala itong halaga kung ihahambing sa kaluwalhatian darating. At kasama tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At katulad ni Apostol Pablo, ganito ang habilin ko sa inyo sa talatang 12. Patuloy. Ang sabi, kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama niyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng taong liko at masama. At kay Pastor Mateo, kung paano nakilala ni Apostol Pablo si Timoteo, gayon ko rin siya, gayon pa rin kita nakikilala. Ang sabi kay Timoteo sa verse 20, wala nang hihigit pa sa kanya sa pag-isa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan. Si Pastor Mateo po ay kasama natin bilang isang mabuting pastor, as a shepherd. At verse 22, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Itinuring kung paano itinuring ni Pablo si Mateo bilang anak, ay itinuturing din kitang anak at kamanggagawa. You are a shepherd, a son, and a fellow servant. At ganito ang habilin ko sa iyo bago ka namin ipanganalangin. Maging halimbawa ka ni Epaprodito sa verse 25. Inaakala kong kailangan ng pauwiin diyan si Epaprodito na aking kapatid sa Panginoon, na tulad ko ring manggagawa at kawal ng Diyos, at siya rin inyong sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Be a balanced Christian na katulad ni Epaprodito. Siya ay kapatid, co-worker, and fellow soldier, pero kasamang sundalo. At nagsasama tayo sa iisang pag-ibig bilang magkakapatid, sa iisang gawain, at ito ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at magkasama sa iisang panganib bilang kawan. At sa verse 27 ay ganito ang sinasabi tungkol kay Epaprodito. Epaprodito. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinaawaan siya ng Diyos, at pati naman ako
Sinabi kong pati ako sapagkat ang sa paggaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. At bilang unang gawain ng punong pastor, tinatawagan po si Pastor Mateo para ipanalangin ang ating mga kasamahan may sakit. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, mula po sa inyong salita, bilang inyong lingkod, kami po ay inuutusan ninyo na ipanalangin ang aming mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga may karamdaman. Gaya po ng aming panalangin kanina, dalangin namin na sila po ipagalingin ninyo sa lalong madaling panahon. Patuloy niyo pong i-provide ang mga pinansyal na pangangailangan sa kanilang gamutan. Ingatan sila sa pagpunta sa kanilang medical appointments. And even, Lord, ang lahat po ng aming mga elders, you know all them, Lord. Bigyan sila ng malakas na resistensya at pangangatawan. Proteksyonan mo sila sa pandemyang aming kinakaharap. Sa aming mga kapatid na mayroon pong karamdaman liban pa sa pandemyang ito. Kay Sister Anna, kay Brother Warley, kay Sister Malu, kay Sister Sinaida. We pray, Lord, for your healing. We pray, Lord, for your provision. At maraming salamat sa aming narinig na mabuting balita ni Kristo na ang lahat ng aming pinagdadaanan ngayon ay walang halaga kumpara sa kaluwalhatian na aming mararanasan sa kaganapan ng aming kaligtasan. At bilang aming tagapagligtas, bilang aming Diyos at mapagmahal na Ama, kami lumalapit ngayon sa inyo. Para sa inyong kapurihan, para sa inyong kaluwalhatian, naway loobin niyo pong sila'y pagalingin, palakasin sa lalong madaling panahon. Dalangin po namin ito ng may pagtitiwala at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa amin po mga kapatid na may karamdaman ng tanging hiling ko po, ay dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Sa Diyos ay laging may pag-asa at may kapayapaan sa puso at isipan. At ang habilin ko po sa inyo mga kapatid ay ang sinasabi ng talatang 29 at 30 ng Pilipos 2. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong kalak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang taong tulad niya. Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo nang siya ring naglingkod sa atin sa halip na kayo. Tunay po na kahit nasa murang kulang pa lang ang ating pastor, ay maaasahan ko naman siya sa tapat at tamang pangangaral. Kaya ang tanging hiling ko po, tanggapin natin siya bilang punong pastor. At kung paano ninyo ako iginalang, ay higitan pa ninyo ang paggalang sa Kanya. At ngayon, samahan po ninyo ako sa panalangin na ito tungkol kay Pastor Matt. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala sa iyong hinirang na lingkod na si Pastor Mateo Pajarillo upang patuloy na pangunahan ng iglesia na tinayo mo sa Amparo at sa Barte. Tulungan mo po siyang magampanan ng buong puso ang tungkuling iniatang mo sa kanyang balikat. Bigyan mo po siya ng ibayong lakas, magandang kalusugan, at kaisipang hindi nakakalimot sa ipinakita mong halimbawa ng paglilingkod. Kung paanong ikaw ay nagpakababa, nagpaubaya, nagmahal, at naging masunurin sa Ama. Gabayan mo po siya, kasama ng matatanda ng iglesia,
sa dakilang gawain ipinagkatiwala mo sa Kanya. Ang ipakilala ka sa tunay mong kalikasan bilang Diyos na mahabagin at makatarungan din. Ito po ang aming dalangin para sa Kanya sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Ben. Tayo po ay tutugon sa ating doxology and benediction. Praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.